Simula ng palabusadong asawa nagpadala ng mahirap na asawa sa koma, walang alam na bumalik na ang kanyang nawawalang kapatid na sundalo. Pinagsisihan niya ito. Ititi, mabuti pa ipatay ka na. Iniwan ako ng asawa ko at ng aming triplets sa gitna ng laban ko sa cancer. Ilang taon pagkatapos, tinakala niyang patay na ako. Mabuti pa ipatay ka na. Hindi ko pwedeng sayangin ang buhay ko sa iyo at sa mga brat na iyan. Yan ang walang awang salita na iniluwa ng aking asawa habang ako ay nasa pinakamahina kong kalagayan. Nakikipaglaban sa cancer habang umiiyak ang aming triplets sa tabi ko. Umalis siya, iniwan kami sa sakit at kawalan ng pag-asa, pinili ang kalayaan kaysa pamilya. Lumipas ang mga taon at naniwala ang mundo sa kanyang mga kasinungalingan. Akala niya wala na akong magpakailanman, inilibing kasama ng sakit na iniwan niya. Ngunit minsan, ang buhay ay sumusulat ng ibang katapusan. Minsan ang taong iniwan mo ay nagbabalik sa paraang sumisira sa lahat ng itilayo mo sa kanyang abo. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng isang babae na iniwan upang mamatay na bumangon muli na may lakas na walang pagtataksil ang makakapatay. At ngayon, ito ay muling ikinukwento ko. Telo pamilya. Naligayang pagbabalik. Bago tayo magsimula, mayroon akong isang maliit ngunit taos, pusong kahilingan. Subscribe. Ang inyong suporta ang nagpapanatiling buhay sa mga kwentong ito. Sa bawat click ninyo sa button na iyon, tinutulungan ninyo kaming ibahagi ang mga tinig na kung hindi ay malilimutan at mga kwentong dapat marinig. At sa mga komento, sabihin sa amin kung saan kayo nanonood. Dahil magkasama, hindi lang kami nagkukuwento. Pinapanatiling namin ang pagtasang. Ang silid ng ospital ay masyadong tahimik para sa isang lugar na puno ng napakaraming sakit. Umupo si Eleanor Walker sa gilid ng ekang bed. Ang ikang kamay ay nakapatong sa kanyang sitmula, ang isa pa ay humahawak sa gilid ng manipis na kutsyon. Ang kanyang puso ay humampas, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado para sa mga sanggol. Ang mga salita ng doktor ay malinaw, ngunit ang kanyang utak ay hindi makahabol. Stage 4 cervical cancer. Ang kanyang triplets ay halos sapat na buwang gulang pa lang. Ang mga gabi ay mahaba. Ang mga diaper ay walang katapusan. Hindi siya natulog sa loob ng maraming araw, at ngayon cancer. Tinitigan niya ng walang laman habang ang doktor ay patuloy na nagsasalita, nagpapaliwanag ng mga treatment, option, cerebral ranges. Ngunit ang lahat ng marinig niya ay ang malambot na tunog ng pagtawa ng kanyang sanggol mula sa stroller sa malapit. Pagkatapos ay dumating si Marcus. Pumasok sa silid. Ang mamahaling suit ay malinis pa rin. Ang DSLR watch ay nakakuha ng liwanag. Nagpakita siya ng isang nod, aalalang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Talela nena, Pia, nagmamadali sa tabi niya. Anong nangyayari? Ano ang sinabi nila? Tiningnan niya siya, naghahanap ng lalaking pinakasalan niya, ang lalaking minsang nangako na mamahalin siya sa sakit at kalusugan. May kanser ako, bulong niya. Bumagsak ang kanyang mukha. Ngunit hindi sa shock, mas tunad ng inis, halos tulad ng sinira ng salita ang kanyang araw. Tenan. Igurado ka. Tumango siya ng dahan. Stage 2. Seryoso ito ngunit magadamok. Nahuli namin ng maaga, ngunit magiging mahirap at kakailanganin ko ng tulong sa mga bata, sa bahay. Umatras siya. Tesos, Elena. Ito ay napakalaki. Nabali ang boses niya. Alam ko, ngunit kaya kong labanan ito. Kailangan ko lang oo. Putol niya. Siyempre, lalabanan natin ito ng magkasama. Ngunit nakita niya itong, ang pag-aatubili, ang pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi ito tako. Ito ay calculation. Nang gabing iyon sa bahay, hindi natulog si Marcus sa kanilang kama. Sabi niya may late meeting siya, ngunit nagising si Elena alas 2:00 ng umaga at nakita ang kanyang tabi na malamig at walang laman.
Inugoy niya ang isa sa mga sanggol, sinusubukang huwag hayaan ang luha na bumagsak. Sinabi niya sa sarili na stressed lang siya, na ito ay overwhelming para sa kanilang dalawa. Ngunit lalo lang lumala ang mga bagay. Nang sumunod na ilang linggo ay isang dor ng mga pagbisita sa doktor, gamot, at mahagabing walang tulog. Lumakas ang panghihina ni Elena. Ang kanyang buhok ay nagsimulang malagas. Minsan hindi man lang siya makatayo ng walang tulog. At si Marcus, nagsimula siyang umalis ng mas maaga, umuwi ng masuli, iniiwasan ang eye contact at palaging nasa kanyang telepono. Marcus, kailangan kita. Sabi niya isang umaga, halos hindi na makahawak ng bote upang pakainin ang twins. Nalulunod ako rito. Umikot ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba hindi ako nakikitungo sa mga bagay? Nagtatrabaho ako, sinusubukang panatilihin ang bahay na ito habang nakahiga ka sa kama buong araw. Nasaktan iyon. Hindi ako nakahiga sa kama, bulong niya. Naisakit ako. Palagi ka nang may sakit na yon. Sabi niya sa kanyang hinina, ngunit narinig niya ito. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na masnad, iisa kaysa kailanman. Isang umaga ng linggo. Nagpunta sila sa simbahan ng magkasama. Iginiit yon ni Matkat. Gustong magpakita, anya. Sa serbisyo, hinawakan niya ang kanyang kamay na parang isang deboto na asawa. Nang humingi ang pastor ng mga panalangin para sa mga may sakit, tumayo si Marcus at pampublikong humingi ng lakas para sa kanyang matapang na asawa na nakikipaglaban sa cancer. Umalapak ang mga tao, ang ilan, na ay umiyak. Niyakap ng isang babae si Elena na pagkatapos at sinabing, ang swerte mo na mayroon kang lalaking tulad niya. Tumango si Elena ng magalang, ngunit sa loob ay may nabasag dahil noong gabing bago, nakakita siya ng text sa kanyang telepono. Imisyo ready. Tantuit to si Yodain. Wala pa siyang sinabi. Gusto niyang maniwala na ito ay isang misunderstanding. Ngunit nang sinuri niya ulit kinabukasan, nawala ang mga mensahel. Niled. Huling linggo na iyon, umuwi si Marcus na may bagong shot pic. Designer, mahal, at tiyak na wala sa kanilang budget. Nago ba iyan? Nanong niya, may hawak na umiiyak na sanggol sa isang braso at isang spit amag sa kabilang. Sumulyat siya sa kanya. Oo. May meeting ako. Chat, sino? Tungkol sa negosyo. Hindi mo maiintindihan. Umalis siya sa tabi niya, binaliwala ang tanong na parang siya ay isang estranghero. Ngunit naintindihan ni Elena. Angela, ang matalik na kaibigan ni Elena at isang nurse, ay dumaan isang gabi upang tumulong sa mga sanggol. Sa wakas ay nabasag si Elena. Sa tingin ko nanoloko siya. Sabi niya ng tahimik. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Wala siya nito. Delit siya sa lahat ng oras. Tinitingnan niya ako na parang nakakadimi. Sumimangot si Angela. Hindi ka baliw, Elena. Palagi ka nang may got, para sa mga bagay na ito. Pero may lakit ako. Anya. Paano kung paranoid lang ako? Tinisin ni Angela ang kanyang kamay. Nang paranoia ay hindi delete ng mga mensahe. At kung umaalis siya sa iyo ngayon habang nakikipaglaban ka para sa iyong buhay, hindi siya kailanman dapat. 2 gabi pagkatapos, ang katotohanan ay lumabas ng malawak. Nagising si Elena na nauuhaw. Naglakad siya sa ibaba at narinig ang boses ni Marcus sa living room. Nasa telepono siya, hindi alam na nandyan siya. Nagyelo siya sa likod ng dingding. Ang boses niya ay malamig, matalas. Hindi ko ito patatagalin. Sa totoo lang, patay na siya. Nahuli ang hininga ni Elena. Hindi ko pwedeng sayangin ang buhay ko sa kanya at sa mga brat na iyan. Kailangan nun ang umalis. Ito lang ang pagbaril na mayroon ako. Pagkatapos ay katahimikan. Nagwakas ang tawag. Tumayo si Elena doon ng matagal. Nagyelo, nanginginig. Ang lalahing mahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ang taong pinagkakatiwalaan niya higit sa lahat,
ay tinanggal lang siya na parang basura. Dahan siyang umakyat sa hagdan, naninining ang kanyang mga binti, ang puso ay naging piraso. Kinabukasan, bala na siya. Ang closet ay kalahating walang laman, nawawala ang kanyang kotse. Isang nun lang sa counter. Huwag mo akong hanapin. Iyon lang. Walang paalang, walang paliwanag, isang huling sampal lang sa muka. Bumagsak si Elena sa kanyang mga tuhod, umiiyak ang mga sanggol sa likuran niya. Ang kanyang paningin ay lumabo, ang kanyang dibdib ay sumikit, at pagkatapos ay bumagsak siya. Ang tunog ng isang sanggol na umiiyak ay nagpabalik sa Angela mula sa pagtulog. Nakatulong siya sa couch. Nagpaplano na manatili sa gabi upang tulungan si Elena na makapagpina. Ngunit may isang bagay na hindi naramdaman na tama. Mabilis siyang umupo, nakikinig. Isa pang iyak. Pagkatapos isa pa, lahat ng tatlong sanggol ay umiiyak. Nagmadali si Angela sa itaas at nakita kilang sumisigaw sa kanilang mga kid. Ngunit nasaan si Elena? Ken tawag niya. Walang sagot. Kinuri niya ang silid, tulugan. Walang laman. Tumataas ang takot, tumakbo siya sa hall at nakita si Elena na nakahiga sa sahig, maputla, paus, halos hindi humihina. Elena. Bumagsak si Angela sa kanyang mga tuwan at sinuri ang poso niya. Nandyan. Ngunit mahina. Ang kanyang mga labi ay tuyo, malamig ang kanyang balat. Tumawag si Angela ng 900 na nanginginig ang mga daliri. Sa ospital, mabilis na nagtrabaho ang mga doktor. Nagkasakit si Elena mula sa matinding pagkapagod, dehydration, at stress na sinamahan ng toll ng cancer. Maswerte siya na buhay. Tanatili si Angela sa tabi niya, pinapakain ang mga sanggol sa waiting room at nag-check-in kay Elena bawat oras. Nang sa wakas ay binuksan ni Elena ang kanyang mga mata, ang lahat ay naramdaman na malabo. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at ang kanyang katawan ay sumasakit, ngunit ang kanyang isip ay mataas. Nakaansla. Tanong niya, halos hindi naririnig. Sumandal si Angela. Nigtas ang mga sanggol. Ayos lang sila. At nigdas Kevin. Lasa ospital ta. Kumindat si Elena ng dahan. Umalis siya. Tumango si Angela. Alam ko. Sa loob ng maraming araw, hindi masyadong nagsalita si Elena. Tinanoon niya ang kisali, nakinig sa mga tunog ng ospital, kumuha ng kanyang gamot kapag hiniling, pinapakain ang kanyang mga sanggol gamit ang nanginginig na mga kamay. Nang katahimikan ay malakas. Ibinabalot nito siya na parang isang mabigat na kumot. Umalis si Marka. Hindi lang siya, kundi ang kanilang mga anak. Hindi man lang siya nag-check kung nakaligtas ba siya. Naglaho lang siya, iniiwan silang lahat na parang wala silang kabuluhan. Tiningnan niya ang kanyang mga sanggol, maliliit, walang sala, nangangailangan ng lahat mula sa kanya. Gusto niyang sumigaw, umiyak, sumuntok ng isang bagay, ngunit sa halip hinawakan niya sila, lahat ng tatlo, nang mas malapit hanggat maari. Pasensya na. Bulong niya. Pasensya na talaga. Pumasok si Angela isang hapon na may hawak na tumpok ng paperwork. Nay nakita ako, anya. Kumupon, si Elena ng dahan. Inilagay ni Angela ang mga papel sa kanyang kandangan. Inubra ni Marcals ang savings account mode, 2 linggo na ang nakalipas. Lago siya umalis. Tumindat si Elena. Pero. Kinuha niya ang lahat. Lahat ng pera na naipon mo, kahit ang maliit na mana mula sa nanay mo. Wala na. Tinatakpan ni Elena ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Sinusubukang pigilan ang isang hitbi. Nagpatuloy si Angela ng tahimik. At sinuwi ko ang Lion Insurance Policy. Ang pangalan mo ay nakalista bilang beneficiary. Ngunit naghain si Marcus ng claim, nagpapanggap na ikaw ay pumaraw. Tinanggihan iyon, ngunit sinubukan niya. Napuno ang mga mata ni Elena ng luha. Gusto niya akong mawala, bulong niya.
Nalagang mawala. Tumango si Angela, masikip ang kanyang panga. Gusto niya ng kulinslik. Walang asawa, walang anak, pera lang at kalayaan. Sa sumunod na ilang linggo, nanatili si Elena sa ospital upang magpagaling. Ang kanyang paggamot sa cancer ay inayos. Mas mabagal na yun, hindi gaanong aggressive dahil mahina ang kanyang katawan. Wala siyang lakas upang labanan si Marka sa ligat. Hindi pa. Wala rin siyang pera. Ngunit ang mayroon siya ay oras. Bawat gabi, binulungan niya ang parehong pangako sa kanyang mga anak habang natutulog sila sa tabi niya. Hindi pa ako tapos. Nakala niya inilibing ako. Ngunit humihina pa rin ako. At isang araw, makikita niya kung gaano ako talaga buhay. Samantala, malayo sa isang marangyang kondo, nagbuhos si Marcus ng alak para kay Mele sa ahil. Wala na sa likuran ko ang lahat, ay niya. Inilagay ang isang braso sa paligid ng kanyang baywang. Ikaw lang at ako ngayon. Ngumiti siya. Sigurado ka bang wala na siya? Tumaho siya. Patay ay at inilibin. Nagtiwala ka sa akin. Hinampas ni Vanessa ang kanyang baso sa kanya. Nalawang fresh start. Ngumiti siya, ganap na walang kamalat, malay na ang nakaraan at sinubuman niyang burahin ay huminga lang ng malalim at hindi alis. Nagising si Elena Walker sa tunog ng mga tandang, hindi traffic. Nakahiga siya sa isang lumang kutsyon sa loob ng isang maliit na silid na bahay sa isang tahimik na bayan sa bukid. Ang mga dingding ay manipis, ang mga sahig ay umuugong, at ang lababo sa kusina ay tumutulo buong gabi. Ngunit ito ay ligtas. Dito ay nakatago. Dahan siyang umupo, umuurong mula sa paninigas sa kanyang mga buto. Ang tiyem mo ay iwan sa kanya na mahina. Ang kanyang katawan ay isang battlefield, ngunit nandito pa rin siya, humihina pa rin. Ang mga triplets ay natutulog sa susunod na silid. Kodog ng magkasama sa isang crib na nakita ni Angela mula sa isang lokal na simbahan. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Nalamlang nila ang amoy at init ng kanilang ina. Hinaplos ni Elena ang kanyang kamay sa kanyang anit, kalbo pa rin mula sa paggamot. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay halos hindi mukhang tao. Maputlang balat, lulubog na pisngi, pagod na mga mata, isang munto ng babae na dati siya. Ngunit ang mga munto ay hindi namamatay, naghihintay sila. Kung hindi ka panad, subscribe. Gusto ko, na sumali ka sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button. Sa pamamagitan ng aming mga kuwento, nagtatayo kami ng asa at nagbibigay ng kinabukasan sa mga bata at kababaihan na naabuso sa buong mundo. Mag-usok sa amin sa pamamagitan ng subscribe sa pagpindot sa subscribe button at pag-on ng iyong notification bell. Gayun din, ipaalam sa amin sa mga komento kung saan mo kami pinapanood at kung paano tumama sa iyo ang kuwentong ito. Nailigtas ni Angela ang kanyang buhay sa maraming paraan. Pagkatapos bumagsak si Elena, hinayla ni Angela ang bawat tali na mayroon siya sa ospital. Isinaayos niya para kay Elena na discharge ng maaga sa ilalim ng ibang pangalan, Aline James. Nakakuha siya ng isang doktor na pinagkakatiwalaan niya na pumirma sa mga papeles at tulong na ilipat siya at ang mga sanggol sa isang rural na lugar 3 oras ang layo. Walang sino man doon ang nakakilala kay Elena Walter. At, yan ang puto. Sinigurado ni Marcus na walang natitirang pamilya si Elena. Bago siya naglaho, nilason niya ang bawat relasyon. Nagkalat siya ng mga kasinungalingan sa kanyang mga kamod. Anak na siya ay unstable, imposibleng makasama, at tumatagi sa paggamot. Kaya nang sabihin sa kanila ni Marcus na namatay si Elena, naniwala sila sa kanya. Nagdaos pa siya ng libin. Nalaman iyon ni Angela sa pamamagitan ng isang lumang kaibigan sa lungsod. Ito ay maliit, pribado. Umiyak si Marcus sa harap ng isang pari na may hawak na isa sa mga sanggot para sa Glamaric Lefel. Sabi niya, namatay ka ng mapayapa, sabi sa kanya ni Angela. Sabi niya ginawa niya ang lahat para iligtas ka.
Tinitigin siya ni Elelanena nang hindi makapaniwala. Inilibing niya ako ng buhay. Tumango si Angela. Nalinlang niya ang lahat. Ang lalaking iyon ay karapat, dapat sa isang otar. Ilang buwan pagkatapos, lumala ang balita. Tinakasala ni Marcus si Venus Sahil. Ang kakal ay mangya, ninanap sa ubasan ng kanyang ama. Ang mga larawan ng masayang asawa ay kumalat sa mga local society pages. Nakasuot si Marcus ng tailotap. Nagsuot si Vanessa ng gaon na mas mahal kaysa sa buong savings ni Elena. Ngunit ang bahagi na nasunog ng mas malalin ay ang caption sa isang larawan, Marcus Walker. With the red factor of straightlets, finds now a guy in after heartbreak. Nagtayo siya ng bagong buhay sa libing na ni Elena. Nang gabi, kapag natutulog ang mga bata, si Elena ay mag-expose sa internet na may nanginginig na mga kamay. Naghahanap ng mga tanda ng lalaking sumira sa kanya. Si Marcus ay nagbibigay na ngayon ng mga interview. Nagbebenta ng kanyang sarili bilang isang dedikado na ama at mental health advocate. Nagsimula pa siya ng isang non-profit, ang Elena Foundation for Women's Cancer Awareness. Ginamit niya ang kanyang pangalan, ang kanyang pagdurusa, upang makalikom ng pera, upang makakuha ng papuri, upang maging isang tao. Tapat ay nagalit siya. Nalit siya, ngunit ang kanyang mga anak ang kanyang unsure. Gusto kong lumaban, sinabi niya kay Angela isang gabi. Gusto kong sunugin ng lahat. Ngunit kung magpakita ako ngayon, kukunin niya sila. Mayroon siyang koneksyon. Kaya niyang pilipitin ang lahat. Tumango si Angela. Kung gayon, maghintay tayo. Palakasin ka namin. Itayo mo ang iyong sarili ng tahimik. At kapag bumalik ka na parang isang bagyo. Kaya ginawa niya. Lumipas sa mga taon. Nagtrabaho si Elena ng agdog sa ilalim ng radar, naglilinis ng mga bahay, babysit, naglaraba para sa mga matatandang kapitbahay. Tumulong si Angela kung kaya niya, nagmamaneho balik sa mga weekend ng may groceries o gamot. Ang mga bata ay lumaki ng malusob, masaya. Tinawag nila siyang mommy ng may ibig at tumawa ng walang takot. Ang buhok ni Elena ay tumubo muli. Ang kanyang pisngi ay napuno. Natuto siyang mabuhay muli, ngunit hindi niya nakalimutan. Pagkatapos ay dumating ang tourist. Pumasok si Angela sa kusina isang Sabado na may hawak na Manila envelope sa kanyang kamay. Masikip ang kanyang mukha. Imbestiga ako, anya. Inilipat ito sa buong mesa. Sa loob ay mga kopya ng forged documents, ilang petty debt certificate, ninakaw na mga account number, isang listahan ng mga financial transaction na ginawa ni Marcus sa ilalim ng pangalan ni Elena pagkatapos siyang mamatay. Sinubukan niyang maglabas ng pera sa life insurance mo, sabi ni Angela. Tabigo siya. Ngunit kinuha niya ang manang mo. Ang account mula sa nanay mo. Wala. Inilipat sa isang show company. Lahat sa pangalan niya. Tinitigan ni Elena ang mga papel. Sumikip ang kanyang panga. Pinatay niya ako sa papel para nakawin mula sa akin. Tumango si Angela. At akala ng lahat siya ay isang santo. Huling linggo na iyon, isang video ang lumabas sa social feed ni Elena. Viral na ito. Ang caption ay nagsabing, Marcus Walker receives the Humanitarian of Career Award for his work in cancer advocacy. Ang video ay nagpakita kay Marcus na nakatayo sa entablado, nakangiti sa karamihan. Si Vanessa ay nasa tabi niya, naginingning. Sa likuran nila, isang malaking banner ang kumakawal. La Elena Foundation Gallery Moments Thrill. Tinitigan ni Elena ang screen, humahampas ang puso. Ginagamit pa rin niya ang kanyang pangalan, ang kanyang sakit, ang kanyang kwento. Ginawa niya ang kanyang buong buhay sa isang brand, isang itinayo sa mga kasinungalingan. Tumayo siya na nanginginig sa galit. Painat siyang pinanood ni Angela. Sabihin mo ang salita, anya. Taarin na tayong magsimulang pabagsakin siya. Ang boses ni Elelanela ay malamig, matatag. Hindi pa. Hayaan mo siyang umakyat ng mas mataas.
Hayaan mo ang mundo na sambahin siya. Huminto siya. Dahil kung mas mataas siya, mas mahirap siyang babagsak. Halos 5 taon na mula nang mamatay si Elena Walker. Ngayon nakatayo siya sa harap ng isang maalikabok na storefront sa gilid ng lungsod, ang mga susi si isang bagong buhay sa kanyang kaman. Ang lumang sign ay nagsabing J.N. Gaang Umegos. Binili niya ito sa ilalim ng kanyang bagong liga na pagkakakilanlan, Ellen James. Ang lahat ay mainis. Walang nakatali pabalik sa kanyang lumang buhay. Nakatayo si Angela sa tabi niya na may hawak na isang kahon ng mga supplies. Sigurado ka ba handa ka na para rito? Tumango si Elela Nena, matatag ang kanyang mga mata. Nagtatago na ako ng matagal. Ang tindahan nga ay tumagal ng buwan upang mugis. Ginamit ni Elena ang bawat ekskandolya mula sa kanyang mga taon ng pagtatrabaho sa pagtatago upang ayusin ito. Nagpinta siya ng mga dingding, nilagyan ng bagong sahig ang likod ng silid, at nagdala ng unmoney goods mula sa mga babae sa mga lokal na shelter. Hindi lang ito isang negosyong. Ito ay isang tahimik na paghihimagsik, isang pangalawang pagkakataon. Ang kanyang mga triplets, na yun ay 5 taong gulang, ay tumakbo sa paligid ng mga yaisol. Tumatawa habang naglalaro sila ng lagi. Sa likod ng mga display shelves. Sa lahat ng tao sa kapitbahayan, si Ellen James ay isang single mother na nakaligtas sa cancer at nagtayo ng bagong buhay mula sa wala. Walang nagtanong kung saan siya nagmula, tanging kung ano ang ipinaglalaban niya. At dahan, ang tindahan ay naging isang maliit na tagumpay. Ngunit hindi iyon ang kanyang layunin. Ang kanyang layunin ay muling itayo ang kapangyarihan ng tahimik hanggang sa kaya niyang durugin ang lalaking sumubok na burahin siya. May plano si Angela. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono sa isang lumang kaibigan sa media, si Darren Lowell, isang mamamahayag na kilala sa panghuhukay sa corporate corruption. Isinaayos niya ang isang tahimik na meeting sa tindahan ni Elena pagkatapos ng oras. Nagpakita si Darren na nakasuot ng leather jacket, makapal na rimmed glasses, at isang skeptical na tingin sa kanyang mukha. Kaya, ninawin natin, anya, humihigop ng masamang kapern. Gusto mo akong i-expose si Marcus Walker, ang parerong lalaki na may mukha sa bawat charity billboard, sa downtown. Hindi kumibo si Elena. Kinalabas niya akong patay, ninakaw ang mana ko, nagsinungaling sa mundo, at ngayon nagpapatakbo siya ng isang cancer charity sa pangalan ko. Gumindat si Darren. Niko si Elena Mumker. Sa legal, hindi, anya. Ngunit biologically, emotionally, at masakit, oh. Inilipat niya ang isang folder sa buong mesa. Puno ito ng mga dokumento, corgid signatures, patent death certificate, financial cases, lahat ay mainat na pinagsama, sama ni Angela sa nakaraang ilang taon. Nagbago ang ekspresyon ni Darren. Narinig ko ang mga bulong tungkol sa lalaking ito, bulong niya. Ngunit walang sinuman ang nagkaroon ng receipts na tunad nito. Mayroon ka na ngayon, sabi ni Elena. Ngunit tayo kung pobes mo pa yan. Sumimangot si Darren. Kung gayon, ano ang gusto mo? Gusto ko siyang sunugin sa harap ng mga taong pumupuri sa kanya. At kapag dumating ang oras, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Habang nagsimulang maghukay lang mas malalim si Darren sa mga business practices ni Marcus, ginampanan ni Elena Nena ang kanyang papel. Nagpadala siya ng anonymous tweets sa mga regulatory board, nagsumite ng mga peke report gamit ang mga butter email, naggolekta ng mga dokumento, nag-forward ng redacted versions ng accounting ni Marcus sa mga wakidoggo, at palaging sinigurado na nagmula sila sa mga aalala na insider. Hindi niya binanggit ang kanyang pangalan. Hindi niya ipinakita ang kanyang muka, ngunit nagsimulang mag-anyo ang mga basad. Isang araw, isang foundation partner ang tahimik na umatras sa isang charity event. Isang bangko ang post ng isang utang sa isa sa mga arian ni Marcus. Isang dating accountant ang nick ng mga records sa isang maliit na blog.
Ang ember na itinayo ni Marcus sa abo ni Elena ay may mga anay sa dingding at ang lahat ay bumabagsak mula sa loob. Samantala, si Benny sa Walter, dating ni Hale, ay nakahangmang din ng presyon. Sa simula, ang kasal kay Marcus ay isang panaginip, parang niyang hapunan, designer torques, perpektong ngiti. Ngunit mabilis na nawala ang kisla. Si Marcus ay palaging distracted, secretary, controlling. Ayaw niya na magtrabaho siya. Ayaw niya na makita niya ang ilang kaibigan, at sa tuwing nagtatanong siya tungkol sa kanyang nakaraan, tumitigil siya. Bakit hindi natin pag-usapan ang tungkol sa una mong asawa? Tanong niya isang gabi. Patay na siya. Sumigaw sa. Ano pa ang pag-uusapan? Ngulit may isang bagay na naramdaman na mali. Nagdaan siya sa mga lumang larawan minsan at napansin na wala sa mga ito ang nagpakita kay Elena na bundis. Wala sa mga larawan ng sanggol ang may temestakis. Walang mga hospital bracelet, walang birth announcement, tanging mga staged moments. Nagsimulang mag-ukay si Vanessa. Tahimik siyang nagbayad ng isang private investigator upang tingnan ang death certificate na inihain ni Marca. Ang report ay bumalik na nakakagulo. Ang certificate ay hindi kailanman na verify ng estado. Ito ay flag bilang incomplete. Nang hinarap niya si Marcus, tumawa lang siya. Nito ay isang pagkakamali sa paperwork, anya. Alam mo kung gaano kasila ang sistema. Ngunit ng gabing iyon, hindi makatulog si Vanessa. Naghanap siya sa email ni Marcus nang iwan niya ang kanyang laptop na bukas at nakakita ng isang forwarded transfer record. Pera na kinuha mula sa mana ni Elena na ipinadala sa isang pribadong account. Ilang linggo pagkatapos ng petsa na sinabi niyang namatay si Elena. Ang kanyang sikmura ay bumaluktot. Tinitigan niya ang screen ng matagal, bumubulong sa sarili, Diyos ko, nano ang ginawa mo? 2 linggo pagkatapos, takatayo si Vanessa sa harap ng salamin na may hawak na isang positibong pregnancy test. Nagiging hina siya. Ang takot ay tumama sa kanya na parang isang trap. Gagawin ba sa kanya ni Marcus ang parehong bagay? Itatapon ba niya siya? Sa sandaling naging pabigat siya. Nang sinabi niya sa kanya, halos hindi siya kumindat. Maganda iyan, niya. Inabot ang kanyang telepono sa kalagitnaan ng pag-uusap. Panatilihin natin itong tahimik sa ngayon. Pasikibang pirn na yung buwan. Tinitigan niya siya. Hindi ka masaya. Tuminala siya. Ako ay nakatuon. Ito ay isang maselan na oras para sa akin. Wala siyang sinabi, ngunit sa loob niya, may nasira. Huling gabing iyon, hinarap niya siya muli. Alam kong forged mo ang death certificate ni Elena. Alam kong ninakaw mo ang para niya. Nagpatuloy siya, nanginginig ang boses. At alam kong hindi siya patay. Ngayon, nag-ret siya ng dahan, inilagay ang kanyang inumin, masikip ang panga. Ayanisa, niya, naglalakad patungo sa kanya. Kung sasabihin mo ang mga bagay na iyon ng malakas, kung ipinahiwatig mo pa sa sinuman, sasabog ang buhay mo. Naiintindihan mo ba ako? Matras siya. Ninadala ko ang anak mo. Alam ko. Anya ng kalmado. Na iyan ang dahilan kung bakit mananatili kang tahimik. Ngumiti para sa kamera, at kalimutan ang lahat ng ito. Umiyak na siya. Hindi ako pwedeng mabuhay ng ganito. Tinuton niya siya. Kung aalis ka ngayon, ang anak mo ay lalaki sa kahihiyan. Minatahan ng skandal. Walang ama, walang suporta. Magiging single mother ka na nabubuhay sa ilalim ng anino ng isang patay na babae. Bumaba ang boses niya. Isipin mo iyan. Wala siyang sinabi, tumalikod lang. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na tumigas. Bumalik sa kanyang tindahan, pinanood ni Elena ang lahat na lumabas mula sa likuran ng mga scene. Ninalhan siya ni Angela ng flash game na may bagong info. Password, charity embezzlement, backdoor deals, lahat ay nakatali kay Martras. Ninumpirma rin yan ni Darren.
Ang kuwento ay halos handa na ilabas, ngunit piligilan siya ni Elena. Hindi pa, anya. Nayaan mo siyang imbitahan ng buong mundo sa susunod niyang show. Hayaan mo silang sambahin siya sa huling pagkakataon. Ngumiti si Darren. Narunong ka talagang magtayo ng climax. Naghihintay ako ng 5 taon, anya. Kaya kung maghintay ng ilang linggo pa. Iyon ang nangyari. Isang email lang tumama sa inbox ni Elena mula sa PR firm ni Marcus. Hindi nila alam kung sino talaga siya, siyempre. Ang imbitasyon ay ipinadala sa mga lokal na may-ari ng negosyo bilang bahagi ng isang city-wide campaign. Subject line, La Elena Foundation Gala, Coloring Women Battling Cancer. Binasa niya ang mensahe ng 2 beses. Nagpaplano si Marcus ng isang gala sa kanyang pangalan. Muli, ginagamit ang kanyang kwento, ang kanyang mukha, ang kanyang pagdurusa bilang martetintoon. Ngumiti siya. Sa pagkakataong ito, maglalakad siya sa silid mismo. Sa sumunod na ilang linggo, naghanda siya. Tinulungan siya ni Angela na magpa-fit para sa isang damit. Iligpitan ni Darren ang kwento para ilabas. Si Vanessa, lihim na nakikitag, ugnayan kay Elena ngayon, ay ayon na magdala ng isang muling piraso ng ebidensya, ang orihinal na signed letter of abandonment ni Marcus. Ang mga sanggol, na yun ay lumalaking bata, ay walang sinabi. Nanatili silang sa bahay ng isang sitter ng gabing iyon. Nakatayo si Elena sa harap ng salamin, inaayos ng kanyang mga earrings. Ang kanyang refleksyon ay nakatitig pabalik, kalmado, matalas, at hindi nakikilala mula sa marupok na babae na minsang bumagsak sa sahig ng hallway. Hindi na siya si Elena Walter. Siya ang babae na nakaligtas, at malapit na niyang ilibing si Marcus pa sa totoo sa pagkakataong ito. Ang ballroom ay kumislap sa gintong mga chandelier at malambot na musika ng piano. Ng mga waiter na nakasuot ng itim na tasdos ay naghahatid ng alak at appetizers habang ang mga kamera ay kumikislap sa bawat sulok. Dito ang gabi ni Marcus, Walter. Isang malaking banner ang nakabitin sa likod ng entablado. La Elena Foundation Gala Honoring Women Battling Cancer. 2. Dosenang mga lokal na pinuno, celebrity, at press ang dumalo. Nakatayo si Vanessa sa tabi ni Marcus sa isang kitted red dress, ang mga kamay ay nakatiklop ng maayos sa harap niya. Mukha siyang ang perpektong asawa ng politiko, ngunit ang kanyang mga mata ay malayo. Ang kanyang puso ay wala na sa silid. Wala na rin ang kanyang katapatan. Umakyat si Marcus sa entablado habang tinamaan siya ng spotlight. Salamat sa inyong lahat sa pagdating ngayong gabi, nagsimula siya, nakangiti sa karamihan. Ang gabing ito ay nakatuon sa isang babae na minsang umawak sa aking buhay ng malalin at na ang alaala ay patuloy na nagdibigay inspirasyon sa libong babae na nakikipaglaban sa cancer araw-araw. Nang palakpakan ay pumuno sa silid. Sinitsip niya ito. Ngunit ang palakpakan ay biglang nguminto. Ang mga gasp ay umalinaw malapit sa likod na pasukan, nang bawat ulo ay bumani. At naroon siya, si Elena Walter, buhay, walang maskara. At naglalakad ng diretsyo sa apoy. Nakasuot siya ng isang makinis na itim na damit, ang kanyang buhok ay shoulder-length na curled sa paligid ng kanyang mukha. Wala siyang hitsura ng marupok na babae na iniwan ni Marcus, ngunit alam niya na siya iyon. Ladyelo siya. Nang kanyang mga labi ay bumuka, ngunit walang salita ang lumabas. Nang mga kamera ay bumalik. Ang silid ay tumahimik, pagkatapos ay sumabo. Sumigaw ang mga reporter, kumislap ang mga telepono. Tumayo ang mga tao, ang ilan ay bumubulong, ang iba ay tuturo. Ibinaba ni Vanessa ang kanyang baso. Kumintot si Elena sa base ng entablado at kinuha ang mga mata ni Marcus. Hindi mo ako inaasahan, anya ng mahina, ngunit nakuha iyon ng mikropono. Umatras si Marcus. Elena, bitaw, hindi ito ang hitsura nito. Umalis si Vanessa sa tabi niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binaling niya ang kanyang sarili sa karamihan, pagkatapos ay bumalik kay Marcus.
Inaya niya ang kanyang engagement ring mula sa kanyang daliri at hinayaan itong bumagsak sa kanyang mga paa. Magkatapos ay umalis siya sa entablado. Hindi siya lumingon. Hindi pinigilan ng security si Elena. Walang gumalaw. Umakyat siya sa entablado ng kalmado, sinuha ang isang folder mula sa kanyang purse. Magandang gabi, anya. Matatag ang boses. Ako si Elena, Walter. Hindi ang alaala na akala ninyong narito kayo upang parangalan. Hindi ang mukha sa likod ng pekeng charity na ito. Ako ang babae na inilibing niya sa papel, sa reputasyon, at sa katotohanan. Hawak niya ang mga dokumento. At ngayong gabi, kinukuha ko ang buhay ko. Ang karamihan ay bangmuro. Nibinigay niya ang folder sa isang reporter sa harapang hanay. Sa mga dokumento na ito, nagpatuloy siya, makikita mo ang patunay na forged ni Marcus Walter ang aking death certificate, inubos ang aking mana, at tinangkang maghain para sa aking life insurance gamit ang mga peking records. Tiningnan niya ng diretso si Martyrs, na nakikita ng malinaw na pinagpapawisan. Inakaw niya ako. Iniwan niya ang aming mga anak habang nakikipaglaban nako para sa aking buhay. Pagkatapos ay nagtayo siya ng isang charity sa aking pangalan, hindi upang tuluman ang iba, kundi upang i-launder ang ninakaw na pera at pakainin ng kanyang ego. Isang babae sa madla ang tumayo. Totoo ba yan? Tanong niya, nakatitig kay Marcus. Palaga bang pinatay mo ang asawa mo? Mas maraming tao ang tumayo. Ang mga kamera ay yunin. Sinubo man ni Marcus na magsalita, ngunit ang kanyang bibig ay hindi gumana. Pagkatapos si Darren Cole, ang mamamahayag na sumunod sa kaso mula sa mga anino, ay sumulong kasama ang isang opisyal ng pulisya sa tabi niya. Sa tingin ko sapat na iyan, sabi ni Darren, numango sa opisyal. Marcus Walter, inihayag ng opisyal, kumakbang sa entablan. Ikaw ay nasa ilalim ng arrest para sa fraud, identity theft, forgery, at embenzret. Ang mga das at sigawan ay pumuno sa silig. Umakas si Marta. Sandali, hindi. Kahit ito ay kasinungalingan. Siya ang set up sa akin. Hindi kumibot si Elena. Iniwan mo ako upang mamatay, anya ng mahinat. Ngunit hindi ako namatay. Habang kakid si Marcus at dinala sa entablado, bumaling si Elena sa karamihan, tahimik na ngayon, ang ilan ay may luha, ang iba ay natigilan. Sumulong siya at nagsalita sa mic, kalmado at matatan. Hindi ako rito para sa paghihiganti. Hindi ako rito para sa symphony. Umila siya, ang kanyang boses ay nabasag ng bahagya, ngunit ang kanyang lakas ay nananatili. Nandito ako upang ipaalala sa iyo na minsan ng survival ay mas malakas kaysa sa paghihiganti. Hindi mo palaging kailangang lumaban gamit ang kamaw o apoy. Minsan lumalaban ka sa pamamagitan ng pagpapagalin, sa pamamagitan ng pagtayo, sa pamamagitan ng pagsasabi ng iyong pangalan ng malakas pagkatapos nilang subukan na burahin ito. Tumingin siya sa paligid ng silid. Iniwan mo ako upang mamatay, inulit niya. Sa pagkakataong ito ay hinarap si Marcus bagaman wala na siya. Ngunit hindi ako namatay. Nabuhay ako. Pinalaki ko ang mga bata na itinapon mo. Hindi namin kailangan ang pangalan mo. Natagpuan namin ang sarili naming lakas. Ilang tao ang pumalakpak. Pagkatapos ay mas marami hanggang sa ang buong silid ay tumayo. Hindi ito palakpak para sa isang yero. Ito ay paggalang para sa isang server po.